Binatikos ng grupong Manibela ang plano ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na muling pag-aralan ang pagbubukas ng consolidation process para sa ilang PUV operators na bigong sumama sa kooperatiba para sa modernization program. Alamin ang detalye mula kay Sheena Torno. Hindi raw uubra sa grupong Manibela ang mga pahayag ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB kaugnay sa Public Transport Modernization Program ng gobyerno. Kasunod ito sa naging pahayag ng LTFRB sa publiko kaugnay sa kanilang mga plano para sa natitirang mga tsuper na hindi pumasok sa kooperatiba. Ayon kasi kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, nakapag-usap na raw sila ni Senate President Cheese Escudero hinggil dito. Napag-usapan ho namin na yung mga hindi pa ho sumasama sa programa ng gobyerno ay bibigyan ho namin ng pagkakataon. They can join existing cooperatives and corporations. Paliwanag pa ni Guadis, hindi na maaaring bumuo ng sariling kooperatiba ang mga PUV operator at kakailanganin na lamang nilang sumama sa mga existing o mga nabuo ng kooperatiba. Malaking bagay raw ang paglahok ng mga PUV operators sa mga kooperatiba para mapalakas pa ang programang modernisasyon. Noon pa nila sinasabi for years na ayaw talaga nilang mag-consolidate, which on the part of the government, sa gobyerno, para maging successful yung programa, kailangan talaga mag-consolidate. Sumama po kayo sa isang kooperatiba or korporasyon because the strength of the group is what's needed to be successful as an organization, as a business entity, at para makatulong ng maayos sa programa po. Para naman sa grupong Manibela, hindi nakapani-paniwala ang plano ng LTFRB na pagbubukas ng consolidation process para sa modernization program. Punto ni Marvel Buena, chairman ng grupo, hindi naman consolidation process ang kanilang kailangan. Ang hinihiling po natin, ma-extend yung ating mga prangkisa o provisional authority upang makapag-renew kami ng rehistro ng ating mga sasakyan. Yung pagbubukas ng consolidation, panlilin lang na naman po ito. At alam naman natin na ito yung tinatanggihan po namin. Ang ilang deadline na yan, hindi naman natin hiniling yan, sila nagbibigay niyan. Kaya po talaga makikita natin na palpak po yung programa. Hihintayin daw muna ng grupo ang pahayag na manggagaling mismo kay Senate President Escudero at hindi raw sila basta-basta maniniwala sa LTFRB. Sa pilitan na raw kasi yung ginagawa ng ahensya sa pagpapasok sa kanila sa kooperatiba. Pinangangambahan nga nila na tuluyang mawalan sila ng hanap buhay. Kasi po ang extension ng aming mga prangkisa na nakapangalan sa amin, ito po ay katiyakan ng hanap buhay namin. Hindi po yung naiksing panahon, i-extend kami ng 3 months, 6 months, hindi wala pong katiyakan At lagi kami nangangamba na pagdating itong mga deadline na to, hindi na naman kami makaka-renew at gigipitin na naman po kami. Hindi naman nga raw totoo na umabot na sa migit 80% ng mga tsoper ang consolidated na para sa PTMP. Karamihan din sa mga tsoper na ito ay hindi gusto ang programa at napilitan lamang. Panlilin lang po na kung 83% na yan, kung totoo, wala pong katotohanan niya. Wala din naman po silang may... Diba nung nagkaroon ng mga Senate hearing, ang sabi nila nasa 50+% pa lang talaga nakakapag-consolidate at nakapag-comply talaga nito. Hindi ko kasi maintindihan dahil nga nasasabi ko panlilin lang ito dahil ano ba ang ibig sabihin ng consolidated doon sa application pa lamang? Diba hindi pa siya consolidated? Hinihintay ng grupo na ipatawag o personal nilang makausap si Escudero upang makagawa at makapaglatag ng kanilang posisyon hinggil sa issue. Umaasa raw silang mauunawaan ng mga mananakay ang kanilang mahinaing at ginagawang tigil pasada patungkol sa modernization program ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.